Magla-land trip ka ba papunta sa CDO? Tara, sama alamin natin na detalye ng Philtrangco, nag-iisang bus company na nag-offer ng biyaheng Manila, Cagayan de Oro. Nung launch ng brand new taco bus ng Bicol Isarog, nagkakwentuhan kami ni Gabsi at nasuggest niyang itry ko ang Philtrangco. Bukod doon, matagal ko nang gustong itry ay isa sa mga routes na gagaling ng CDO. In fact, may nabook na nga akong flight pa uwi ng Maynila noong May 2025 na hindi ko nagamit kasi bukod sa stop operation pala ang rutang Manila CDO ng Philtrangco that time, ay fully book ang lahat ng bus companies papuntang Southern Leyte dahil sa eleksyon. With that said, kaya ito ang ruta natin for today's video. Also, quick info lang para sa mga hindi familiar kung bakit may mga sumasakay sa bus. Pause mo na lang at basahin. Hi guys, ako si Renz at dumating ako sa PTEX station ng LRT ng 7:44 AM kasi dito ang sakayan ng PTEX going to Cagayan de Oro. Kung katulad kita na mas gusto mag-train papunta dito at first time mo, paglabas mo ng LRT station, baba ka sa second floor ng PTEX para makapunta sa ticket booth ng Philtrangco. Dito ka sa second floor ticket booth 1, pupunta kung magpapareserve ka ng ticket or kukuha ka ng boarding pass sa araw ng biyahe mo tulad ng gagawin ko ngayon. Share ko lang, nagpa-reserve na ako ng seat noong July 10 at binayaran ng buong pamasahe na 3,934 pesos kasama na dyan ang pamasahe sa barko. Kung isasama naman yung terminal fee na binayaran sa Matnog, ang total ng pamasahe na babayaran mo ay 3,964 pesos. So, pinakita ko yung reservation slip ko sa ticketing para mabigyan ako ng boarding pass. Sa boarding pass, nakalagay din dito kung saan gate number ka maghihintay ng bus mo. Sa case natin, sa gate 2. Dahil mahaba ang pila sa Jollibee, dito ako sa Popeyes para mas mabilis makabili ng pagkain. 1-piece chicken with fries and upsized drink sa halagang 205 pesos. Sa ngayon, papunta na tayo sa waiting area sa gate 2, second floor. Ayan, nandito na sa gate 2 ang bus pa Davao pero wala pa ang ating bus. So, dito muna tayo tambay sa waiting area malapit sa gate 2. Nung malapit na ang ETD ng bus pa CDO, tinanong ko ang driver ng pa Davao kung cancel ba ang biyahe ng Cagayan de Oro kasi wala pa rin ang bus. Hindi daw alam ni Kuya yung driver kaya dali-dali akong bumalik sa ticketing para magtanong. Dito pala ako sasakay kuya, Cagayan de Oro. Ayun, nakalimutan banggitin sa akin sa ticketing na ang sistema pala ay dito sa bus na may signboard na pa Davao, sasakay ang lahat ng pasahero, pati ng mga papuntang Cagayan de Oro dahil lean season ngayon o ang ibig sabihin ay hindi mapasahero. Buti na lang, same lang ang reservation ng Davao at CDO kaya sa atin talaga naka-reserve ang seat number 5. Sabi nila sa ticketing, sa left side or yung column sa likod ng driver lang pwede pumili ng upuan ang magpapareserve dito sa PITX. Yung sa right side naman ay mga sasakay sa turbina. Nakapag-settle tuloy ako sa aking upuan ng 9:10 AM na. And this po? Umalis ang bus ng 9:17 AM with about 15 passengers. Na-late ng ilang minuto dahil sa akin. Ang schedule ng Philtrangco mula PITX papuntang Cagayan de Oro ay 9 AM every MWF. Kapag daw peak season, 7:30 AM ang original na sked. Kapag ikaw naman ay paluwas ng Maynila galing na CDO, ang schedule ay 4 AM every MWF. Turbina at Naga ang mga pick-up locations, pero nagsasakay rin ng pasahero along the way. Parehong driver-konduktor ang bus crew natin ngayon na nagsalitan sa buong duration ng biyahe. Pagbaba sa ramp, kumana ng bus sa Kennedy Road. Then, kumanan din sa Mindanao Avenue dahil papunta na tayo sa main road. So sa dulo, kumanan ulit ang bus sa Macapagal Boulevard. Along Macapagal Boulevard, nag-double check na si Kuyang konduktor ng mga pasahero na may balanse. May option ka kasing bayaran ng ferry sa araw ng biyahe mo, pero sa case natin, nabanggit ko kanina na binayaran ko na rin ang 2 ferry noong nagpa-reserve ako.
Pagdating sa kanto ng Domestic Road, kumaliwa ang bus dahil papunta na tayo ng Skyway. So after more than 20 minutes, nandito na tayo sa Skyway. Nasa dulo na tayo ng Skyway at papasok na tayo ng South Luzon Expressway. Nasa Calamba na tayo at mag-exit ang bus dahil papunta na tayo sa turbina para mag-pick up ng pasahero. Pasado 10:30 AM na nang marating natin ang terminal ng Filtrangco dito sa turbina. Siyempre, pwede ka mag-CR dito or bumili ng pagkain. Sige, dabo nga ito. Kaso, Madami-dami ang sumakay dito sa turbina kaya halos mapuno ang bus. Number 3 yan. sa baba mo, iwan mo lang. Iskis ka na lang. Ano na buhat yun? Dahil mas gusto ni ate na mumpo sa kabilang side, nakilagay na lang siya ng gamit sa side natin. Which is a good thing dahil meron pa rin tayong POV sa harap ng bus. Nagpatuloy na ang bus sa biyahe after almost 45 minutes sa terminal. Para sa mga first timer mula dito sa Turbina, babaybayin natin ang mga raming bayan ng iba't ibang probinsya papunta sa Matnog, Sorsogon ng around 16 hours kasama na doon ang meal stops. Sa Matnog kasi tayo sasakay ng Roro patawid ng Samar. Ito na ang boundary ng probinsya ng Laguna at Batangas. So welcome sa Santo Tomas na nag-iisang bayan ng Batangas na madadaanan natin.
Although may build-up bago dumating ng Santo Tomas Lipa Road, naging maluwag rin naman paglagpas. Sa ngayon, on the way na tayo papunta sa Alaminos. Pero kung maliwa mo na ang bus sa Uno Fuel na sakop na ng Alaminos, Laguna, syempre para magpa-diesel. Pwede ka mag-CR dito at mag-unatonat. So far, similar lang naman ang level ng comfort ng biyahe na ito kung ikukumpara sa mga nakarang tawid dagat rides na experience ko sa ibang bus companies. Malamig rin ng aircon. I would argue na mas comfortable nga ngayon katulad ng biyahe papuntang Giwan kasi lean season. Mas stretch mo yung paa mo dahil walang bag yung mga pasahero sa ilalim. In fact, walang bumababa sa gasoline station para tumayo maliban lang kung papunta sa toilet. Yung bus pa Antique na yata ang may pinakakomportabling upuan na nasakyan ko sa tawid dagat. Inabot din tayo ng almost 20 minutes dito sa gasolinahan. Welcome sa Alaminos. Fun fact, ito ang isang bayan sa Laguna na ipinangalan sa isang Governor General noong panahon ng Kastila na si Juan Alaminos. Ang kalsada sa unahan ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Ito na yung boundary ng Alaminos at San Pablo, kaya welcome sa San Pablo, Laguna. Ang kalsada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang city center at San Pablo na ang huling bayan ng Laguna na madadaanan natin. Welcome sa Quezon Province. Mahaba-haba ang probinsya na ito kaya madami-daming bayan ito ang matadaanan natin at itong municipality ng Chaong ang una. Makita mo sa kaliwa yung progress ng Chaong Interchange na part ng ongoing SLEX extension. Kumaliwa ang bus sa Chaong Bypass Road para makaiwas sa posibleng moderate traffic sa town proper. Pagdating sa dulo, kumaliwa lang ulit pabalik ng main road. Dito na tayo sa Candelaria, Quezon. At para makaiwas ulit sa posibleng moderate traffic sa town proper, kumana ng bus sa Candelaria Bypass Road. Pagdating sa dulo ng Bypass Road, kumanan ulit ang bus pabalik ng Pan-Philippine Highway. Welcome sa Sariaya, Quezon. A good thing dahil kumanan ulit tayo dito sa Sariaya Bypass Road.
Kumaliwa ang bus pagdating sa portion na ito ng Quezon Ecotourism Road na sakop na ng Lucena City. After just 12 minutes mula ng pagpasok sa Bypass Road, nandito na ulit tayo sa Pan-Philippine Highway. Welcome sa capital ng Quezon Province, Lucena City. Nandito na tayo sa Pagbilao, Quezon. Nung papunta ko sa Sipocot, Camarines Sur with family noong January 2025, dito nagsimula ang mga lubak hanggang Saragay, Camarines Sur. Talagang malalim at halos walang road repairs noon, kaya nagkanda traffic. Ngayon ay happy to share na marami-rami ka na makikitang roadworks or kahit yung mga ayos na. Sa ngayon, binabaybay natin ang diversion road dahil bawal dumaan ang mga bus sa Old Zigzag Road. Wala pa, oh. Pa. Tara kain, buy one take one burger sa Popeyes. Nakabalik na ulit tayo sa Pan-Philippine Highway. Nandito na tayo sa bayan ng Antimonan, Quezon. At this point, 6 na oras na tayong bumabiyahe. Yung kalsada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang town proper. Pero bago tayo magpatuloy sa biyahe, kumaliwa muna ang bus dito sa eatery sa halos tapat ng Antimonan Onisan Road para sa ating unang meal stop. Siya, gusto magkain. Kayo, siya. Unfortunately, walang pangalan ng kainan nito sa Google Maps. Anyway, busog pa ako dahil sa burger kanina kaya humingi lang ako ng sabaw. Dahil sa pagmamadali kanina sa PTEX, ito nga pala ang ride natin for today's video. Ang Daewoo Bus number 8878 ng Philtrangco.
2x2 seat configuration, air condition, may ample legroom, outlet for charging pero walang CR. Nagpatuloy tayo sa biyahe after more than 30 minutes dito sa meal stop. Pambukit din itong cellphone eh. Nandito na tayo sa Plaridel, Quezon Province. Fun fact ulit, naitatag ito noong 1962 mula sa ilang teritoryo na galing sa Atimonan. And just after a few minutes, nandito na tayo sa boundary ng Plaridel at Gumaca. Welcome sa town proper ng Gumaca. Sayang at hindi ko nakuhanan pero sarado na yung Jollibee sa kanto ng JP Rizal at Pan Philippine Highway. Hindi ko lang alam kung under renovation or lilipat lang ng pwesto. Nandito na tayo sa Lopez, Quezon Province. Ilang malalaking truck yan nasa unahan kaya matagal-tagal rin natin silang sinundan. Buti na lang dahil kumanan tayo sa Lopez Bypass Road na mas malapit na daan, kaya mas naging madali nakapag-overtake. Again, keep in mind na hindi point-to-point ang bus na ito, so nagsasakay ng pasahero along the way. Ayun na! Gabaw! Sa dulo ng bypass road, kumanan ng bus pabalik ng Pan Philippine Highway on the way to Calawag. Welcome sa Calawag, Quezon. Dito may mga sumakay ulit na mga pasahero. Dito natin. Ito ang boundary ng Quezon Province at Camarines Norte. Maliit lang na portion ng bayan ng Santa Elena ang madadaanan natin. Yang kalsada sa unahan ang daan papunta sa kanilang town proper. After a few minutes, nandito na agad tayo sa boundary ng Santa Elena at Tagkawayan, Quezon.
Welcome sa Tagawayan. Ito na ang huling bayan ng Quezon Province na madadaanan natin. Sorry guys, nakidip ako at nandito na tayo sa Ragay. Bale, hindi ko nakuhanan ng pagdaan natin sa Del Gallego na dapat unang bayan ng Camarines Sur na madadaanan natin. Ang kalsada sa kanan, ang daan papunta sa kanilang town proper. Nandito na tayo sa Lupi, Camarines Sur. Sayang nga lang at L na lang may ilaw sa Lupi sign na yon sa ibabaw ng waiting shed. Nandito na tayo sa Sipokot, Camarines Sur. Shoutout sa iyo, Lola Conching, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan. Welcome sa Libmanan, Camarines Sur. Sayang nga lang at tatakpan ng sasakyan yung sign na Libmanan sa kaliwa. At para sa ating ikalawang meal stop, kumana ng bus dito sa double kainan na sakop pa rin ng Libmanan. Ito yung mga available na ulam, kaso nakalimutan kong kunan ng video yung dinner ko na adobo with rice sa halagang 120 pesos. After almost 30 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Welcome sa Pamplona, Camarines Sur. Itong kalsada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Sa ngayon, 12 hours na tayong bumibiyahe at papunta na tayo sa bayan ng San Fernando. Welcome sa San Fernando, Camarines Sur. Sayang at nalingat ako, hindi ko nakuhanan ng pagdaan natin sa kanilang munisipyo. At dahil malapit lang, nandito na rin tayo agad sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Pagdating sa Senator Rocco Street, kumaliwa ang bus dahil papunta tayo sa terminal ng Naga. Kumaliwa ulit sa Sia Senior Street dahil dito situated ang entrance ng Naga Terminal.
Welcome sa terminal ng Naga ng 9:49 PM pagkalipas ng mahigit 12 hours na biyahe mula sa PITX. Nagpatuloy na tayo sa biyahe after around 10 minutes sa terminal. Nagsuot na rin ako ng jacket dahil mas lumamig na sa loob ng bus. Nandito na ulit tayo sa Pan-Philippine Highway at on the way na tayo sa bayan ng Pili. Unfortunately, nakatulog ako at nalagpasan natin ang ilang pang bayan ng Camarines Sur, pati ng Albay. Nandito na tayo sa bayan ng Uwas, Albay. Ang kalsada sa kanan, ang daan papunta sa kanilang town proper. Welcome sa Ligao City, Albay. Yung kalsada sa kaliwa, ang daan papunta sa kanilang town center. Ito naman yung junction kung saan papunta sa Tabaco City yung kalsada sa kaliwa. Nandito na tayo sa Ginubatan, Albay. Fun fact sa lugar na ito, every August, nagdiriwang sila ng Longganisa Festival. Welcome sa Kamalig, Albay. Kumaliwa tayo sa bypass road pero nakakahinayang lang na madilim na dumaan tayo dito kasi napakaganda ng view dito base sa mga posts na nakikita ko online. Sa dulo ng bypass road, kumaliwa na ang bus pabalik ng main road. Ito yung junction kung saan papunta sa Legazpi yung kalsada sa kaliwa. Nandito na tayo sa Daraga, Albay. Dito may unang bumabang pasahero galing pa ng PITX. Bayagat dito sa ano. Ay, dito ko wala kayo ba? Kalungan? Kalungan? Ayan, ilan pa yan? Daraga na ang huling bayan ng Albay na madadaanan natin. And on the way sa Pilar, may mga zigzag tayong madadaanan. Dito na tayo sa Pilar. Ito ang unang bayan ng Sorsogon na madadaanan natin. Nakaidlip ako, buti na lang sakto sa pagkaliwa sa Sorsogon Diversion Road. Welcome sa Sorsogon City, Sorsogon. Sa kalagitnaan ng Diversion Road, kumaliwa ang bus sa KNDM para sa ating ikatlong meal stop.
Kape! Kape muna kayo, kape. Ito yung mga available na ulam, pero nag-noodles lang ako sa halagang 50 pesos. Tuloy na ulit ang biyahe pagkalipas ng more than 40 minutes dito sa meal stop. Pagdating sa dulo ng diversion road, kumaliwa ang bus pabalik ng Pan-Philippine Highway. Ito naman yung junction kung saan sa kaliwa papunta sa bayan ng Gubat. Tayo ay papunta sa Kasiguran. Nandito na tayo sa Kasiguran, Sorsogon. Sa ngayon, 17 hours na tayong bumabiyahe. Welcome sa Huban, Sorsogon. Sayang at madilim, madami pa naman old houses dito sa Huban. Nandito na tayo sa Irusin, Sorsogon. Yung kasada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang town proper. Nakidlubad ako at nagising nang tumigil saglit ang bus. Hindi ko lang alam kung anong kinukuha ng bus crew dito. Then, huminto ulit ang bus sa area ng Port of Matnog Ticketing Office. So, dito nagtagal ng ilang oras kaya nagkaroon ng pagkakataon makatulog ang mga pasahero. After several minutes, nagbigay na sila ng ticket ng barko at naningil ng 30 pesos para sa terminal fee. May liwanag na ng umandar ang bus papunta sa Matnog Port. Ayan, nandito na tayo sa tapat ng gate ng Matnog Port. At lumiko papunta sa Passenger Terminal Building. Sige po. Lahat po tayo bababa ha. Lahat bababa. May bawal po dito sa loob. Kung first time mo babiyahe, pwede mo iwan ang mga malalaking bag sa loob ng bus. Dalhin mo lang ang mga mahalagang gamit. Ito na yung Passenger Terminal Building ng Port of Matnog. Hindi ko na nakuhanan ng waiting area dahil sinabihan na ang mga pasahero na pwede na magpunta ng barko. Welcome aboard Fastcat M12. Bigay mo lang ang ticket mo dito para makaakyat ka. Tingnan lang natin saglit ang economy section para sa mga gusto ng open air.
Ito naman ang Premium Economy section para sa gusto na air-conditioned area at malambot na upuan. Please keep in mind na economy section lang ang kasama sa binayaran mo sa Filtranco, so kung gusto mo sa Premium Economy, magbabayad ka ng 40 pesos extra. So ganito kadami ang upuan sa Premium Economy section. Kung gusto mo naman ng mas tahimik na lugar, pwede ka mag-upgrade sa business class kasi nasa Premium Economy yung snack bar, kaya may madalas na nag-uusap doon. Sa pagsakay ko ng ilang beses sa Fastcat, na-realize ko na dapat umupo malayo sa snack bar kung gusto mo makatulog. 7:05 AM nang malis ang barko sa Matnog Port. Yes. Nagising ako makalipas lang ang mahigit isang oras. Sakto rin kasi tanaw na agad ang Samar Island. Bago pa man mag 8:30 ng umaga, nag-aandaking maneuver na ang ating barko. Dumating tayo sa Fastcat Port dito sa Allen around 8:26 AM pagkalipas ng 1 hour and 26 minutes na biyahe mula sa Matnog. Ang pamasahe papunta dito mula PITX ay 1,768 pesos kasama ng ferry at terminal fee. Pinayagan ng bumaba ang pasahero after around 5 minutes. So patuloy tayo sa biyahe ng 8:39 AM at mula dito sa Allen, Northern Samar, dadaanan natin ang maraming bayan ng Northern Samar at Samar papunta sa Santa Rita. At doon, magta-transfer tayo sa shuttle para makatawid sa under repair na San Juanico Bridge. Paglabas ng port, kumana ng bus sa Pan-Philippine Highway. Nandito na tayo sa Victoria, Northern Samar. Hindi nga lang natin madadaanan ang kanilang town center. Welcome sa San Isidro. Ito na ang muling bayan ng Northern Samar na madadaanan natin.
Welcome sa Calbayog City, Samar. Diversion road ang kalsada sa kaliwa pero dadaan tayo sa city proper kaya tayo kumanan. Bago pa dumating na city proper, alam kong bababa sa Calbayog ang nakaupo sa seat 7 and 8, kaya nakisuyo ako na kung pwede, ako ang papalit sa kanila. Salamat kay ate at pumayag naman siya. Ang pamasahe pupunta dito sa Calbayog mula Maynila ay 1,933 pesos kasama na ang ferry at terminal fee. Maya-maya, kumaliwa ang bus sa Benedict's Restaurant para sa ating pang-apat na meal stop. Sigaw lang bayan. Hoy! Hoy, ano? Kanina bumabag ko ba mag-CR dito na? Sige na. Gising na. Almusal na. Yung pag-CR mo natin, nandun po sa likod, sa dulo. Yung mga kakain, tuloy-tuloy lang po tayo sa loob, ha? Ito po, adobo. Ito ang napili kong kainin sa halagang 140 pesos plus 25 pesos para sa tubig. Nakakagulat guys na napakalinis na CR dito at may bidet pa kaya pinilit ko ng mag number 2. Patuloy yung bus sa biyahe pagkalipas ng mahigit 30 minutes sa meal stop. Ako na siyang dalawa. 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 Ito na ang boundary ng Calbayog City at Santa Margarita. After just few minutes mula sa boundary, welcome sa town proper ng Santa Margarita. Sa asawa ng dating Spanish Governor General na si Ricardo Novelas, pinangalan ang bayan na ito. Welcome sa Gandara, Samar. Pinangalan ng bayan sa dating Spanish Governor General na si Jose de la Gandara na ninilbihan noong 1866 to 1869.
Welcome sa San Jorge, Samar, na pinangalan sa unang American military governor ng probinsya na si George Curry. Ayan, nandito na tayo sa nasasakupan ng Tarangnan, Samar. Ang kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang town proper. Welcome sa Catbalogan City na siyang capital ng Samar. At katulad ng mga nakaraang pagdaan ko sa lungsod na ito, laging kumakaliwa ang bus sa diversion road kaya hindi pa rin natin makikita ang kanilang city proper. Gumilid ang bus sa Shell sa tapat ng McDo dahil may bababa na pasahero at the same time para makapag-CR ang mga pasahero. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,090 pesos kasama ng pamasahe sa ferry at terminal fee. Nagpatuloy na rin agad sa biyahe after almost 10 minutes. Nandito na tayo sa bayan ng Yabong, ang tahong capital ng Samar. Ang susunod na bayan ay Mutyong. Welcome sa Mutyong, Samar. Dati ay sakop ito ng bayan ng Paranas hanggang sa naging independent municipality noong 1948. Nandito naman tayo sa Paranas, Samar. Ang pangalan ng bayan ay mula sa salitang Bisaya na Palanas, na ibig sabihin ay flagstones or stones. Welcome sa Hinabangan, Samar. Ang kalsada sa kaliwa ang papunta sa kanilang town center. Ayan, nandito na tayo sa San Sebastian, Samar, na dati ding sakop ng Paranas at naging independent municipality noong 1950. Nandito na tayo sa Calbiga, Samar. Sayang nga lang hindi natin makikita ang town center. Ito na ang bayan ng Pinambaktaw, Samar. Dati itong sakop ng bayan ng Calbiga at naging independent municipality noong 1947.
Nandito na tayo sa Santa Rita. Ito na ang huling bayan ng Samar Province na madadaanan natin. Ang kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Ngayon, papunta na tayo malapit sa San Juanico Bridge. Kung hindi mo pa alam, under repair ang tulay kaya hindi sila nagpapadaan ng mabibigat na sasakyan kasama na ang pampasaherong bus. So ang ginagawa ng mga bus companies ay pinatatransfer ang mga pasahero kasama ang kanilang bagahe sa mga van or shuttle para makatawid papuntang Leyte. So gumilid na ang bus dito sa Sherlove Mill Stop dahil dito nabababa ang lahat ng pasahero para sa transfers. Thank you, Lord. Umarada na ng maayos ang ating bus para na rin hindi nakahambalang sa main road dahil parating na ang ating shuttle. Sabi sa mga pasahero ng bus crew, pagdating daw sa Tacloban, isa pa rin lang na bus ang magsasakay sa lahat ng pasahero. Ang bus na magsasakay natin mamaya ay nagkataon na rutang Tacloban CDO and vice versa, kaya kahit kakaunti ang mga pasaherong pa CDO, ang mga pa Davao ang sasakay ng ibang bus pagdating sa Butuan. Dumating ang unang L300 pagkalipas ng almost 15 minutes mula na pagdating natin dito sa mill stop. Tapos dumating na rin ang pangalawang L300 ng 4 PM kaya pinayagan na sumakay ang mga pasahero. So nakalis dito sa mill stop ang mga shuttle ng 4:06 PM. So yun, kaya may build up, buhos kasi ang ginagawang sistema dito sa San Juanico Bridge, ibig sabihin, isang direksyon lang ang pinapadaan at any given time. Welcome sa San Juanico Bridge. Hindi nga lang ako makapag-video na maayos dahil kandong ko yung bag ko. Welcome sa Leyte Island. Nandito tayo sa Tacloban City bilang unang lungsod na madadaanan natin at siya ring capital ng probinsya. Ang pamasahe papunta dito ay 2,323 pesos kasama ng ferry at terminal fee. Pagdating sa kanto, pumasok sa kalsadang ito na walang pangalan sa Google Maps. Kasi dito naghihintay ang ating bus papunta sa Cagayan de Oro. Ito ang ride natin para sa second leg ng ating biyahe. Ang Daewoo Bus number 1909 ng Filtranco. Same lang ng features ng unang bus natin, 2x2 seating, air condition, sockets for charging, and may enough legroom rin, pero walang CR. Also, parehong driver-conductor ang bus crew kaya nagsasalitan sila along the way.
lagay. Lagpas isang oras pang tinagal natin dito dahil binalikan pa ng isang L300 ang isa pang batch ng pasahero na naiwan. Bado. Ay, sa likod. Okay na! 5:52 PM na makapagpatuloy sa biyahe ang bus. Also, nagpatugtog ng music sila kuya hanggang endpoint ng ating biyahe, so please bear with me kung papatungan ko ng background music. And kung wala sanang transfers nangyari, around 15 minutes lang ang gugugulin natin mula sa tinigilan sa Santa Rita hanggang makatawid ng tulay ng San Manico. Dumating tayo sa Santa Rita Mill Stop ng 3:15 PM, so bale ang nadagdag na oras sa ating biyahe ay 2 hours and 37 minutes. Anyway, kumana ng bus pabalik sa Pan-Philippine Highway. Mula dito sa Tacloban, babaybayin natin ang maraming bayan ng Leyte at Southern Leyte hanggang sa bayan ng San Juan at doon sasakay ng barko patawid sa Surigao City. Kumana ng bus sa Tacloban Bypass Road since walang bababang pasahero malapit sa terminal ng Tacloban. Narinig ko lang pinag-uusapan na mukhang epekto rin ng repair ng tulay ang mahabang pila ng truck dito sa Bypass Road. Sa dulo, kumana ng bus pabalik na ulit ng Pan-Philippine Highway. Nandito na tayo sa Palo Leyte na kilala sa MacArthur Leyte landing site noong World War II. Lumiko ang bus sa Palo West Bypass Road at kumaliwa rin naman agad sa Campetic Road. At pagdating sa dulo ng Campetic Road, kumana lang ulit pabalik sa main road. Then nagpa-diesel ang bus sa Petron sa kanto ng Campetic Road at Pan-Philippine Highway. Pangalawa na ito sa ating biyahe. Siyempre, pwede ka mag-CR dito and so far walang pinagkaiba ang level of comfort dito versus sa unang bus na sakyan natin mula sa PITX. After several minutes, nagpatuloy na rin sa biyahe. So, syempre, nag-validate pa rin ng bus crew ng bus 1909 ng mga tickets ng pasahero. Ako kuya. Sa dulo, kumaliwa ang bus sa Tacloban Baybay South Road na parte pa rin ng Pan-Philippine Highway. Welcome sa Tanawan, Leyte, nakilala bilang skimboarding capital of the Philippines. Kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang town center. Pero bago yun, meal stop muna sa Yakyak, Bulaluan. Maghapunan! Kakain ng may baon! Walang baon, magpantay sa bus! Ang wala ko, magsigang mata. Ito ang napili kong kainin sa halagang 120 pesos.
Nagpatuloy ang bus sa biyahe after almost 30 minutes. Welcome sa Tolosa, Leyte. Sayang lang at hindi natin makikita ang kanilang town center. Welcome sa bayan ng Dulag, Leyte. Hindi rin natin makikita ang town center dito. Nandito na tayo sa Mayorga, Leyte na dating parte ng bayan ng Dulag. Nandito na tayo sa MacArthur, Leyte. Sayang at nasa kaliwa ang kanilang simbahan kaya hindi nakuhanan. Mga lumagpas. Ha? Nandito na rin tayo sa Javier, Leyte kung saan may mga bumabang pasahero sa junction papunta sa kanilang town proper. Nandito na tayo sa bayan ng Abuyog. Ito na ang huling bayan ng Leyte Province na madadaanan natin. Ito yung junction kung saan kapag diniretso mo papunta sa Baybay City. Kumaliwa tayo papunta sa mga bayan ng Southern Leyte Province. Dahil pa na-zigzag ang dinaanan natin, dumating na tayo sa Silago proper pagkalipas pa ng 30 minutes. Ito ang unang bayan ng Southern Leyte na madadaanan natin. Welcome sa town proper ng Hinunangan, Southern Leyte. Wala dito, mga 2 hours pa ang layo natin sa port ng San Juan. Dahil malapit lang mula sa Hinunangan proper, nandito na tayo sa bayan ng Hinundayan, Southern Leyte. Sayang nga lang at nasa kaliwa yung mga landmarks kaya hindi natin makikita. After several minutes, narating na rin natin ang bayan ng Anahawan, Southern Leyte na dating baryo ng Hinundayan pero naging independent municipality noong 1930. Ang kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang munisipyo. So yun, naka-idlip na naman ako at nagising na lang nang nagmamaniobra na si Kuya driver para iayos ang pagkakapark sa ating ikalimang meal stop. Wow, so siya kape. Ito ang Movicia Cafe. Habang nandito, nagpasulat na rin ng bus crew ng pangalan para sa pagbili ng ticket sa barko. Ito yung mga available na ulam pero bumili lang ako ng tubig sa halagang 25 pesos.
bago umalis ng meal stop, nagbigay na rin ng ticket para sa barko ang bus crew. Maya-maya lang, umandar na ang bus dahil papunta na tayo sa San Juan Port. Pumila tayo sa likod ni Bachelor Tours King Long Bus number 4905 na may biyaheng Ormoc, Davao. (3:03 AM) nang pinababa ng mga pasahero para may tuloy na ang pahinga sa barko. Welcome aboard sa MV Light Ferry 30. Dito, pinapila mga pasahero para sigurado makakapagsulat sa passenger manifest. After almost 15 minutes, sa wakas, makakapagsulat na tayo ng pangalan. At syempre, makakapili ng pwesto. Ito yung CR sa likod. Tapos sa taas or sa upper deck, may beds rin. At may tourist class rin na basically may higaan rin pero nasa air condition na room na 140 pesos extra. Dito na ako pumesto sa taas para mas tahimik. Usbon ko, among giyangyo ang mga pasahero, akong pwede nato ipatong o idongtong ang mga sapatos, chinilas, sandals, sa dodo sa higaanan. Daghang salamat. After almost an hour, nagsimulang umulan. Pero nasa 3/4 pa lang ang laman ng rolling cargo deck. Mukha tuloy hindi makasampay yung truck sa barko dahil sa alon. Pasahero, ang atong biyahe karon di makancel due to bad weather. Usbon ko ang atong biyahe karon makancel kay lain ng panahon. Salamat. At yun na nga, na-cancel na ang ating biyahe dahil sa sama ng panahon. Sa mga pasahero sa bus at sa bachelor, pwede na ako pumunta ako. Usbon ko sa mga pasahero sa bachelor, pwede na ako pumunta. Eksaktong 5 AM, nagsimula nang umalis sa pila yung mga truck at buses na hindi pa nakasampa.
First time ko ma-experience ang makanselan ng biyahe ng barko, so ang ginawa ko, hinanap ko yung bus para alam ko kung anong susunod na mangyari or dapat gawin. So at this point, napupuno na yung waiting area ng mga pasahero ng iba't ibang bus companies. May ilan kumain na lang. Pasayro petrangko mo naong. Ang kuan man kun Pasilo, ang mga kung ilang pasahero taon. na sa Patsilor, di ang mga uba, ang mga kauban na. Ang nabili nito, filtran ko og kanang metro. Oh, kay ang ingon man kay tanan pasayro sa Batsil ako na sa driver, ipagawas na inyong sakyanan. Almost 2 hours bago nagsibalik ang mga kasama nating pasahero dito sa bus kasi halos walang bumabang pasahero ng Filtranco sa barko dahil bachelor tours lang ang nabanggit sa announcement. Nagkataon lang na nagtanong ako sa crew ng barko dahil hindi ko naintindihan yung sinabi dahil Bisaya. So kung nakakaintindi ako, baka kasama ako sa tumambay sa barko. So ang sabi nila kuya, ang plano ay babalik sa meal stop na pinuntahan kagabi para doon makapaghintay ng pagbiyahe ulit ng barko at para na rin mas makapagpahinga ang mga pasahero. Ay, pasero namin! Gusto nyo maiwan dyan? Babalik kami ng Manila! Ibalik na boss Manila! Ibalik na boss Manila! Kada pag yun rin! Sige lang. So ayun, nandito na ulit tayo sa Movisha Cafe ng 7:15 AM. Nakatulog siguro ako ng mga 1 oras at pagkagising, nag-almusal ako ng batchoy sa halagang 50 pesos. Around 11 AM nang sabihan ng mga pasahero na babalik na daw sa barko. Naman yung haplas o, kumplito naman, may kapilit ko, may 80%. So nag-U-turn na si Kuyang driver. At kumaliwa sa kalsadang ito na walang pangalan sa Google Maps. Ang galing nga kasi halos sakto ang dating natin dahil kakabalik rin lang ng barko sa port. Ito na yung parang puno. Balik pa. Ako din, nawa ako. So ito na naman tayo sa mahabang pila, kaso ngayon tanghaling tapat kaya hassle. Habang pumapanig ang mga pasahero, isa-isa na ring sumasampa ang mga rolling cargos. Actually, ang ganda ng sistema ng crew ng barko to make sure na nakapagsulat lahat ng pasahero sa passenger manifest. Kaso mainit nga lang talaga doon sa labas. At this time, marami nang nauna kaya gusto ko sa upper deck na ulit pumwesto. Kaso tinawag ako ng isang crew habang paakyat na pupunuin muna raw sa baba bago payagan na may pumwesto sa taas. Kaya dito na lang ako pumwesto sa bandang gitna.
by, stand by. Once again, all the hands, please stand by now. – 3:13 PM na, nakaalis ng San Juan Port ang barko. This one for Lipata, Surigao City. Once again, this place is still bound to Lipata, Surigao City. Should you need any assistance, please do not hesitate to approach any of our steward and vessel crew nearest to you. It is our pleasure to give service to all of you. Thank you and enjoy the trip. Nagising ako after 1.5 hours. Nasa kalagitnaan ng biyahe nang biglang lumakas ang alon. Karamihan tuloy ay napabalikwas at napabangon. Una, amazed pa ang lahat sa experience. Nakatagilid kasi. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang hampas ng alon. Hindi ko nakuhanan pero may isang pagkakataon na nakakatakot yung paghampas ng alon sa barko. Kaya nagsialisa ng mga nanonood sa bintana at nagpunta sa kanilang pamilya at nagsisuot ng life vest. First time ko tuloy nakakita na ginamit ang life vest sa barko. At this point, may mga bata ka nang maririnig na umiyak, malamang dahil sa pagkahilo. Mahirapan ka na rin maglakad. Also, hindi ko alam kung paano hindi na-capture sa recording, pero ang dami nang nagsisiduwal sa CR or sa plastic. Yung tipong alam mo sa ingay nila na hirap na sila sa pagduwal. Malapit na rin ngang bumaliktad ang sikmura ko, kaya ginaya ko yung iba na nakahiga lang at nananahimik. Baka sakaling makatulong na hindi ako masuka.
Ay salamat, ngayon ko lang inabangan ang announcement na ito. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Pantalan. Akala ko malapit na pero inabot pa ng 20 minutes bago natanaw ang Surigao. At long last, dumating tayo sa Surigao Port ng 7:54 PM pagkalipas ng isang memorable na 4 hours and 41 minutes na biyahe mula sa San Juan, Leyte. May balik ang life jacket sa saktong nabutan ng utrohan ko. Ang life jacket niya, ibalik sa saktong nabutan sa 8:27 PM na magsimulang mag-disembark ang mga rolling cargos. At 8:44 PM naman pinayagan makababa ang mga pasahero. Sunod sa ako, te. Hawak sa kubang. Para di ka mabulang. Kasi mawala ka. Lord, mag-abot lagi sa kumino. Dahil ka, basta mabasitan ka. Kaya ako na umano, masakin daw lang. Siyempre, salamat sa crew ng Light Ferry 30 sa ligtas na biyahe. Welcome sa Mindanao. Mula dito sa Surigao City, dadaan tayo sa mga bayan ng Surigao del Norte, Agusan del Norte at sa Misamis Oriental na siyang nakakasakop sa ating destination na Cagayan de Oro City. Buhay. Maraming ano na. Oo man. Nagpatuloy ang bus sa biyahe ng 8:54 PM. Pero ilang minuto lang pagkalabas pa lang ng port, huminto muna ang bus para sa ating ika-6 na meal stop since 9 PM na rin. Walang pangalan sa Google Maps itong eatery. At itong napili kong kainin sa halagang 100 pesos. So guys. Nagpatuloy na sa biyahe after almost 30 minutes. Sir, nagdara mosquito. Kumaliwa ang bus sa kanto ng City Mall Surigao papunta sa terminal. Welcome sa Surigao City Integrated Land Transport Terminal pagkalipas ng 60 hours and 24 minutes na biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito ay 3,307 pesos kasama na ang ferry at terminal fee. Computin lang natin saglit kung gaano kaatrasado ang biyahe. Kung sakaling nakaalis ang barko ng 6 AM ng July 18 Friday sa San Juan Port, darating tayo ng mga 10 AM kasi around 4 hours ang biyahe papunta sa Surigao Port base sa Light Shipping website. Tapos, idagdag natin ang 30 minutes na pag-disembark ng bus at pagsakay ulit ng mga pasahero sa bus. So around 10:30 AM, magpapatuloy sa biyahe ang bus mula sa Surigao Port. Posibleng 10:45 AM tayo darating dito sa terminal ng Surigao. So bali, nadagdagan ng 11 hours ang biyahe natin dahil sa aberyang sanhi ng sama ng panahon. So abutin lang sana ng 49 hours and 24 minutes ang biyahe mula Maynila
At kung ibabawas pa yung pagtagal naman sa biyahe dahil sa transfer sa San Juanico Bridge na 2.5 hours, 46 hours and 47 minutes lang sana ang biyahe mula Maynila hanggang Surigao City. Pagkababa ng mga pasahero, nagpatuloy na rin naman agad sa biyahe ang bus. Nandito na tayo sa Sison, Surigao del Norte. Naging independent municipality ito noong 1960. Balas? Lampas na! Kami namin ang kay mudam aga mag-islubot sa Basilor. Tanaw na kung pinaputol naman. Welcome sa Transport Terminal ng Placer. Ang Placer ay isang coastal municipality ng Surigao del Norte at dating nakakasakop sa susunod na 2 bayan na madadaanan natin. So after a few minutes, nagpatuloy na rin agad ang bus sa biyahe. Welcome sa bayan ng Tubod. Isa itong landlocked municipality ng probinsyang Surigao del Norte. Kayong mga ano, Welcome sa mainit Surigao del Norte. Itong kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang town proper. Ayan, nandito na tayo sa Alegria. Ito na ang huling bayan ng Surigao del Norte na madadaanan natin. Kumaliwa ang bus sa kalsada na ito dahil papunta na tayo sa kanilang Integrated Transport Terminal. Pagbaba ng pasahero, nagpatuloy na rin agad sa biyahe. kuha na mo nga, kalawa ko. Nandito na agad tayo sa bayan ng Kitcharao kasi magkalapit lang ang town proper nila at ng Alegria. Kitcharao ang unang bayan ng Agusan del Norte na madadaanan natin. Dito na tayo sa Habonga, Agusan del Norte at yung kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Nakaidlip ako at nalagpasan natin ang pagdaan sa town proper ng Santiago, Agusan del Norte. Sa ngayon, on the way na tayo sa bayan ng Tubay. Ito na ang bayan ng Tubay, Agusan del Norte na pinangalan sa founder ng lugar na ito na si Datu Tabay. Nandito na tayo sa Cabadbaran City na siyang capital ng Agusan del Norte.
Pagkalupas lang ng kaunti mula sa city proper ng Kabadbaran, gumilid ang bus para sa ating ika-7 meal stop. Ito yung eatery na katabi ng Phoenix gas station. Pagkatapos ko mag-CR, bumalik na rin agad ako sa bus since busog pa naman ako. Nagtagal tayo dito for more than 20 minutes. Nandito na tayo sa Remedios Romualdez o RTR, Agusan del Norte. On the way sa city proper ng Butuan, nagpa-diesel muna saglit ang bus dito sa Captain Mars gas station. Almost 10 minutes ang tinagal dito at nagpatuloy na rin agad sa biyahe. Tayo na, payon! Baboy, bayan mo kaya? Nandito na tayo sa Ampayon, Butuan City, Agusan del Norte. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 3,505 pesos kasama na ang pamasahe sa ferry at terminal fee. Dumiretso ang bus sa Agusan Misamis Oriental Road dahil titigil rin tayo sa terminal ng Butuan. Sa ano ng Central? Pagdating sa kanto ng Andaya Street, kumaliwa ang bus kasi dito situated ang terminal ng Butuan. Welcome sa Butuan City Integrated Bus Terminal pagkalipas ng 63 hours and 27 minutes na biyahe mula Maynila. Kung ibabawas natin yung 13.5 hours na delay dahil sa sama ng panahon at transfers dahil sa San Juanico Bridge, nandito na dapat tayo sa Butuan pagkalipas lang ng 50 hours na biyahe. Ito sa kanan yung bus na lilipatan ng mga pasaherong papunta sa Davao. Bubuelta lang si Kuya para makapag-ayos ng parking. Maiwan lang yung Cagayan. Basically, for some reason, hindi nakapunta sa Santa Rita or kahit dito sa Butuan ang bus ng Filtranco galing Davao, kaya kailangan ulit mag-transfer. Nagtulong-tulong ang bus crew at sa tingin kong mga empleyado ng Filtranco sa terminal para ilipat ang mga pasahero at kanilang mga bagahe. Binayaran na rin ng bus crew ng Filtranco ang pamasahe sa Bachelor Tours,
kaya walang ekstrang babayaran yung mga kasama natin kanina na pa-Davao. Ako pa tong dalawang buwan. Tara, ma'am. Ako pa tong dalawang buwan. Tudlo na sagot ko. Nagpatuloy ang bus sa biyahe after almost 20 minutes sa terminal ng Butuan. Kumaliwa ulit ang bus sa dulo ng Salvador Calo Street. At kumanan pagdating sa Butuan, Cagayan de Oro, Iligan Road. Nandito na tayo sa bayan ng Buenavista na sakop pa rin ng Agusan del Norte. Welcome sa Nasipit, Agusan del Norte. Ang kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang town proper. Ayan, nandito na tayo sa bayan ng Carmen na naging isang municipality ng probinsya noong July 1949. Ito na actually ang huling bayan ng Agusan del Norte na madadaanan natin. Welcome sa bayan ng Magsaysay. Ito ang unang bayan ng Misamis Oriental na madadaanan natin. Ang kalsada sa kanan ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Nandito na tayo sa Gingog City, Misamis Oriental. Kumaliwa ang bus sa Doña Graciana Street dahil papunta tayo sa kanilang eastbound terminal. Ang pamasahe papunta dito ay 3,689 pesos kasama na ang pamasahe sa barko at terminal fees sa Matnog. At this point, almost 65.5 hours na tayong bumabiyahe mula Maynila. Paglabas ng terminal, kumana ng bus sa Don Bowel Street para makabalik sa Butuan, Cagayan de Oro, Iligan Road.
Unfortunately, nakaidlip ako kaya hindi ko nakuhanan ng pagdaan sa bayan ng Medina. Sa ngayon, nandito tayo sa Talisayan, Misamis Oriental. Sayang nga lang wala tayong makitang landmark. Nandito na tayo sa Balinguan, Misamis Oriental. Bagong expanded ang kanilang port, inaugurated noong April 2025, na magdudugtong sa Northern Mindanao at Camiguin or Bohol. Ito na ang bayan ng Kinugitan, Misamis Oriental. Hindi nga lang natin madadaanan ang kanilang town center. Welcome sa town proper ng Sugbong Cogon, Misamis Oriental. Sugbong Cogon ay pinagdikit na Sugbo dahil sa Cebu galing ang founder ng bayan na ito, at Cogon dahil maraming Cogon sa lugar na ito nung araw. Welcome sa bayan ng Binuangan, Misamis Oriental. Natatag ito noong taong 1968. Nandito na tayo sa bayan ng Salay, Misamis Oriental. Ang pamasahe papunta dito ay 3,826 pesos kasama ng pamasahe sa barko at terminal fee sa Matnog. Welcome sa Coastal Municipality ng Lagunglong, Misamis Oriental. Good day for a day. Welcome sa Balingasag, Misamis Oriental. Attraction dito yung mga ancestral houses na nakatayo pa rin hanggang ngayon, kaso bukod sa madilim at malapit ang mga ito sa town center, kaya hindi natin makikita. Kumaliwa ang bus sa kalsada nito dahil papunta tayo sa Balingasag Bus Terminal. Nagpatuloy na rin agad sa biyahe after few minutes. Halos 1 oras na lang ang biyahe natin mula dito. Nandito na tayo sa Hasaan, Misamis Oriental.
Ang kalsada sa kaliwa ang daan papunta sa kanilang town proper. Unfortunately, nakaidlip ulit ako at hindi ko nakuhanan ng pagdaan natin sa Villanueva. Nandito na tayo sa tapat ng Fivitec Industrial Authority sa bayan ng Tagoloan, Misamis Oriental. Ito na ang huling bayan na madadaanan natin bago ang ating destination. Kapansin-pansin na pagdami ng mga sasakyan kasi nandito na tayo sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Kumanan ng bus sa Valenzuela Road dahil papunta na tayo sa endpoint ng ating biyahe. Lumiko ulit sa Santo Niño Street para makapasok sa terminal. Finally, dumating tayo sa Agora Bus Terminal sa CDO ng 5:07 AM pagkalipas ng 67 hours and 50 minutes na biyahe mula sa PITX. Please keep in mind na kung wala yung antala na sanhi ng masamang panahon, aabot ng 56 hours and 50 minutes ang biyahe. At kung ibabawas mo pa yung hassle ng transfer sa San Juanico Bridge, ay aabot ng 54 hours and 20 minutes ang biyahe mula PITX. Dito rin sa Agora Bus Terminal ang sakayan ng Filtrangco papuntang Maynila. Sana nakatulong ang video. Thanks for watching!